Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Praise God. Hallelujah. Kalabigin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa iyong katabi na sa araw na ito pagpapalain ka ng Diyos. Palalayain ka ng Diyos. Pagagalingin ka ng Diyos. Pasasayahin ka ng Diyos. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa. Amen po ba? Dahil ang mga Kristyano, sabi ng Korinto ni St. Paul, tayo na po ay nakaparada sa tagumpay. Amen. We are born in the Spirit to win on the fights in this life. Lahat ng pangarap mo, lahat ng problema, lahat sa negosyo, sa trabaho, anong kasabihin ng buhay, kapag ikaw ay na kay Kristo, kapag kay Kristo ay konektado, may pagbabago ang sitwasyon mong pangit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, praise God. Sa oras po ito, tayo po ay mag-proceed sa ating pong topic. Ang tagal na natin dito sa verse na ito, ha? Ano po ang ating pinag-aralan last? Hindi ko, kasi gusto ko makahabol itong mga yung ating pong mga hindi nakahabol. Okay. So, ating pong buksan ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng John chapter 8, verse 12. Okay. Kung ating na po nabuksan, ating pong basahin. I am the light of the world. Si Jesus po ang nagsasabi nito. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Okay. So, ang Panginoon Kristo, ating pong basahin sa Tagalog, ako, si Jesus, ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng kabuhayan. So, hindi po sinabi ni Jesus na I am one of the light, kundi siya po ang tanging ilaw ng sanlibutan ito. Hindi po niya sinasabi na may iba pa. Amen po ba? So, ibig sabihin, yung buwan, bituin, araw, Jesus is more than that. Amen po ba? Kung gaano sila kaliwanag, nagbigay ng liwanag, at para tinitingnan po natin para sila may pakinabang. Amen po ba? Talagang may pakinabang dahil ginawa sila ng Diyos para ating pakinabangan. Amen po ba? Pero si Jesus Christ ay siya po yung tanging ilaw ng sanlibutan. Amen? Ang isang lugar na walang ilaw, isang room, isang office, isang lugar, isang daan, o saan lang po tayo naroon kapag walang ilaw, di ba? Nahihirapan po tayo, amen po ba? Amen? Saan lang pong lugar? Pwede kang matisod, hindi ka makakita, hindi mo makuha ang gusto mo, dahil madilim nga po, walang ilaw. Amen po ba? Church, ganun din po sa ating buhay. Kapag wala si Jesus, wala ang ilaw na si Jesus sa ating buhay, na nag-iilaw gumagabay, mahihirapan tayo. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Financial, emotional, physical, mental, spiritual, mahihirapan po tayo. Amen? Dahil walang ilaw. Madilim. Pag madilim ang isang lugar, delikado. Maraming danger, amen po ba? Sa isang madilim na lugar. Malay mo may hold-upper doon. Malay mo may sawa doon. May kobra doon. Malay mo may bangin doon. Malay mo
may butas doon. Kaya sa dilim ay wala pong kasiguraduhan. Amen po ba? Okay. So, gayon sa ating buhay ha. If Jesus is not in us, sa mundong ibabaw na ito, mahihirapan po tayo. Kaya, asamin po natin sa ating daily lives na si Jesus ay kasama natin. At kapag si Jesus ay kasama natin araw at gabi, meron tayong ilaw. Maliwanag ang ating buhay. Maliwanag ang ating kaisipan, ang ating mga pangarap, ang ating pong mga gagawin sa buhay, mga plano. Maliwanag po yan. Wala pong malabor yan. Amen po ba? Maliwanag dahil gagabayan ka ni Jesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Diyos buhay. So praise the Lord. Ang sabi po niya, whoever follows me, ang sinumang sumusunod sa akin, whoever follows me. Ibig sabihin po, wala pong pinipili ang Diyos rito. Hindi porque wala kang pinag-aralan, hindi porque wala kang kayamanan, kahit basurero ka lang. Ibig sabihin, kahit po, ikaw po ay hindi si katatan wala ka, outcast ka sa bayan, hindi po tinitingnan ng Diyos yan. Ang sino mang sumunod, kailangan nakasunod. Amen po ba? Kailangan nakasunod kay Jesus. Whoever follows me, okay, no religion, open to follow, okay, whatever status in life, tripo, ano man po, lahat po ay welcome sa Panginoon. Gusto po niyang ilawan. Amen po ba? Kaya kung ang walang mga pinag-aralan, wala pong mga dating sa ibabaw ng mundo nito, wala pong kayamanan, huwag po natin i-underestimate yan. Amen po ba? Kasi gusto silang ilawan ng Diyos. Kapag susunod sila sa Panginoon, gusto po sila ng Panginoon gabayan at iligtas. Kaya nobody can underestimate. Amen po ba sa mga tao, mga babae at lalaki, na walang mga pinag-aralan? Amen? Kasi po, maging sila open sa kanila ang Panginoon para sila po ay ilawan at pagpapalain. Amen po ba? So whoever follows me, kailangan sa buhay na ito, si Jesus lang ang ipa-follow mo. Whoever follows me, period. Walang celebrities, walang artista, walang politicians, walang mayaman, walang sikat na tao, walang mga pinansyal sa ibang bansa. Ang dapat mo ipa-follow. Dapat ang ipa-follow mo ay si Jesus lang sa buhay mo. Amen. Amen. Hindi pwede ang asawa, mga anak, kamag-anak, hindi po yan. Kundi ang susundin mo, ang masunod sa buhay mo ay si Jesus. Amen. Palampakan po natin sa iyo. Kasi sa buhay na ito, maraming pinapalaw. Pag sinabi na asawa, mag-date mo na tayo, linggo ngayon. Linggo lang ang day off ko, linggo lang ang available. Kaya, huwag ka mo lang sumamba, tayo mo na yung mag-date. Isama mo mga anak mo, isasama pa sa pagsuway. Amen? Kaya mamili ka kung sino susundin mo. Ang Diyos o ang tao. Amen? Kaya dapat may sarili tayong bait sa Panginoon. Amen. Pag sila sumuway, ang sambahin mo sumuway, ikaw sumunod. Amen. Amen? Kasi po, pagdating ng kaligtasan, ikaw lang din mamiligtas lang sa sarili mo, kanya-kanyang kaligtasan. Hindi ako punting pastora, kaya mo nang iligtas ang asawa at mga anak ko ako. Sila pa rin ang mag-decide sa kanilang kaligtasan. Amen po ba? Kaya pagdating po sa Panginoon, kailangan po mag-decide po tayo sa ating kaligtasan. Whoever follows me. So wala pong artista na pwedeng palakpakan. Walang artista, mga vlog na pwede mong susubaybayan. Dapat ang susubaybayan mo sa buhay yung salita ng Panginoon. Amen. Yung Biblia. Amen po ba? Hello? Dapat si Jesus, whoever follows me. Wala nang iba. At pag ginawa mo yun, puri ng Panginoon. Pag ang pinapalaw mo si Jesus Christ, ang sabi niya, ang promise niya, will never walk in darkness.
life, naka-follow si Jesus ang buhay mo, naka-focus ka sa Kanya, naka-sentro ka sa Kanya, ang buhay mo si Jesus, ang sabi niya, will never walk in darkness. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Kapag nakasunod tayo kay Jesus, naglingkod tayo kay Jesus, kahit kailan wala siyang sinabi na mapahamak ka. Magkasakit ka. Hello? Mabigo ka, malungkot ka, matakot ka, mangamba ka, mabalisa ka. Hindi niya pinangako yan. Because lahat po yan ay darkness in life. Amen po ba? Amen. Ang sabi ni Jesus, will never walk in darkness. What do you mean by dark? Depressing. Dark thoughts, evil. Dark deeds, angry. Dark moods. Ano ba yung mga dark moods? Nabubuhay ka sa galit. Nabubuhay ka sa puot. Nabubuhay ka sa tampo. Nabubuhay ka sa inggit, takot, pangamba, kabalisahan. Yan yung mga emotions. Alam niyo, maraming mga Kristiyano ganun. Kaya maraming Kristiyano, bunsay. Hindi lumalago. Bakit? Ang tagal ng Kristiyano, counting how many years? Maybe in church, not in the Lord. Just counting how many years in church, but not in the Lord. Kasi iba po yung na kay Lord ka, nas iba po yung church. Lagi ko sinasabi na hindi porke pumunta ka sa Italian restaurant, ay Italiano ka na. Amen po ba? Hindi porke pumunta ka sa Chinese restaurant, ay Chinese ka na. Amen po ba? Hindi porke pumunta ka sa mga iba't-ibang uri ng restaurants na mga foreigners ng restaurant, ayun ka na. Amen? Ganun din po. Hindi porke pumunta ka sa church, Christian ka na. Hello? Marami ako anong Kristiyano. Ang tagal-tagal na. Ang tagal-tagal. Nabutas na mga upuan dito. Sa katagalan. Pero, hindi siya. Sa buhay niya, wala pa rin Kristo. Amen? Kaya, sa buhay niya, alam niyo, nabubuhay pa rin siya sa takot, sa pangamba, sa kabalisahan, sa kalungkutan, sa kabiguan, sa discouragement. Wala. Talo na. Amen po ba? Bakit? Ang dami niyang galit, puot, tampo, hinanakit. Alam mo po yung mga dark moods na yan? Darkness ng life niya. Kapag ikaw ay nabubuhay pa rin yan, sa mga ganyang feelings, mga emotions, nasa darkness in life ka pa. Pero ang sabi ni Jesus, whoever follows me will never walk in darkness. Amen. Palakpakan sa mga. Ibig sabihin mga kapatid ko, kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na nagsasakop ng galit mo o tampoy na nakit pangamba. Kaya anong gagawin mo para mawala yan? Kalamitin mo katabi mo, magpatawad ka niya. Kasi pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 14. Amen? Sapagkat kung hindi tayo nagpapatawad, hindi po tayo patatawarin ng Diyos. At kapag hindi ka nagpapatawad, yung angry moods, yung dark moods mananatili sa'yo. And still, you are in darkness. Amen po ba? Ibig sabihin, wala ka talaga kay Kristo. Amen po ba? Amen. Wala ka talaga kay Kristo. Pag meron ka bang mga dark moods, moody, may S. Ano nga sa'yo? Ay, may S si sister. May S si brother. Anong S? May sumpong. Ibig sabihin, may sumpong. May iba po siyang naramdaman. Eh, hindi po ibig sabihin na Kristiyano na tayo, hindi na po tayo nagagalit, nagtatampo, nababalisa, natatakot. Di ba lagi yung sinasabi, pwede kang matakot, pwede kang magalit, pwede kang... Minsan naiingit tayo, di ba? Amin natin katotohanan. Amen! Minsan pwede kang magtampo, pwede kang maginanakit, pwede kang magkaroon ng sama ng
loob. Amen! Pwede po yun. Ayan lang, sinabi ko, 1 minuto lang, 1 segundo lang. Huwag mo hayaan yung mga dark moods mo na yun ay sakupin ka maghapon, kundi. Pag naglagad ka, biglang ka na naguntog. Amen, pag may ginagawa ka, may nasagi ka. Kasi nga, hindi ka at peace eh. Amen po ba? Bakit meron kang dark moods? Amen? Kaya walang Kristiyano na sinasangkot ng galit po ng puwin na naging sama ng loob. Amen po ba? Alam niyo, pag hindi ka magpatawad, pinaparusahan mo yung sarili. Ikaw ang nananakit sa sarili mo. Magpatawad ka, ibigay mo sila sa Diyos. Wala ka pang kaso sa Diyos. Amen. Amen. Ano sabi niya Matthew 5:44? Sabi ni Jesus Christ, ibigin mo yung kaaway mo. May kaaway ka? Sa loob ng tanan, marami tayong kaaway. Ay, ibig sabihin ng kaaway, hindi mo kasundo. Lagi mong kabungguan. Kahit asawa, kaaway mo. Kahit anak, di mo kayo magkasundo. Lalo, pag hindi sila sumasamba, ikaw sumasamba, may kabungguan ka sa loob ng tahanan. Amen. Kaaway sila. Pero anong sabi ni Lord? Ibigin mo lang sila. Amen. Lagi ka lang lumagay sa side ni Lord para ka magtatagumpay. Hindi yung buong maghapon na lang, kinabukasan, galit utang mo ka na, may inaaway mo, lagi nakakapawin na buhay. Wala yun. You will never walk in darkness na na. Tapos na sa darkness tayo ng mga moods. Amen? Ibigay mo sa Diyos yan. Ibigay mo, patawarin mo para masaya ka, payapa ka, hindi ka magkaroon ng sakit sa puso. Amen po ba? Amen. Lumagay ka. Pag sinabi ng Lord, may kaaway ka, sinabi na ibigin mo, doon ka lang lagi sa pag-ibig. Amen! Amen. Kasi, kung hindi ka lalagay, hindi mo pupunuin ng pag-ibig yung puso mo, mamamatay ka, mahimatay ka, mahihilo ka, hahalarin ka. Eh, nasa darkness ka pa. Eh, hindi ka talaga pala nakafollow kay Jesus. Hindi ka nakikinig kay Jesus. Amen po ba? Eh, paano ka nasasaya? Ganyan ka na habang mamatay. Habang buhay na lang, ganyan ka. Kalabinin mo katabi mo, move on ka na. Ang saya-saya kayo mabuhay. Nawa ka lang ang galit mo, tampoy na lapit sa manang loob. Wala kang inggit, wala kang takot, wala kang pangamba, wala kang kabalisan. Kasi lahat ng yan, masasamang espiritu yun eh. Galing sa diablo at madala ni diablo sa buhay mo. Eh kung tanggapin mo yan, yung mga basura ni Satanas, wala, mabubuno ka. Amen po ba? Kaya para masaya ang buhay, dapat yung mga dark moods sa buhay. Alam niyo, praying tayo dyan everyday. Kasi marami tayong nakakasalubong makakausap ng mga tao nakakainis. Amen po ba? Nakakainis at nakagalit. Talaga nakakagalit, nakakainis. Ako, urin. Mga slow learner, diba sa loob at labas ang tahanan, nakagagalit. Pero mga kapatid ko, kaya na dinala ng Lord sa lugar na ito kasi gusto niya alisin yung mga galit. Amen. Kampoy na nagit mo. Amen. Para masaya ka sa buhay. Dahil gusto ng Lord, masaya ka palagi. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Yan, tingnan mo yung laging nagagalit, naiinis at tatanpo. Lagi silang may dark mo sa nag-iba. Tingnan mo ang tingin, pasas. Dapat tayo laging ubas. Amen. Yung mga pasas sa kaganon. Pero ubas sa pangiti, di ba? Blooming. Di ba? Blooming na blooming. Nakikita si Kristo. Amen po ba? Yung presence ni Lord nakikita. Amen? Oh. Palagpakan po natin si Lord. Alam mo, si Satanas lagi niyang sumusugod sa'yo. Si Satanas lagi ko sinasabi, pinag-aaralan ka everyday. Yung kilos at galaw mo, pinag-aaralan ni Satanas siya. Yung mata mo, tinitingnan ni Satanas kung saan nakatingin. Lalo pag may babae, uy, dito chismis ha. Mga girls, magkayos kayo ng pananalita. Kasi alam niyo, yung in-experiment ko yan sa jeepneys. Yung mga babae na sumasakay na kaganon,
May mga lalaki gumagano. Tapos, di syempre pagbaba nila, titingnan ko naman yung lalaki. Gumagano na naman. Ganun pala kayo. Tinitingnan nyo sa amin dito. Oo. Kaya mga babae, para hindi tayo nagiging sanhi ng kasalanan, yung ating mga pananamit, pag nag-shortpan tayo hanggang tuhod. Hanggang tuhod. Kasi ang tinitingnan ng mga lalaki, magkakasala sila, Kristiyano ka pa naman, magkakasala sila dahil sa hita mo. Kristiyano ka pa naman po nun. Amen? Hello? Nanood po ba natin? Ba't tayo nagpunta dyan? Ba't tayo sa mga dark moon side? Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! So mga kapatid ko, yung dark, no? Ibig sabihin pa po noon, yung mga dark moons na yun, ha? Murahin na po sa buhay yan. Isuko na po sa Diyos. I-offer na po sa altar ng Panginoon. Ihandog mo na sa Lord. Ayaw ko na po nitong magkaanit, magpapawais. Of course, pwede po, segundo lang. Ha? Pero huwag mo hayaan na sakupin ka maghapong buhay ng ganyang mga dark moods. Amen? Amen. Okay? Wala ka na dapat hinanakit, ha? Wala ka ng tampo. Wala ka ng galit, puot. Wala ka na ng mga sama ng loob. Amen po ba? Naroon po ba natin? Okay, ano pa po ang mga darkness? Para hindi na po tayo lalakad sa pagiging ignorant. Nasabi ng Hosea 4:6, my people will perish because of lack of knowledge. Lack of knowledge. Ignorante. Pero alam po natin sa gobyerno, kahit lack of knowledge ka, pag sinabing no jaywalking. Hindi pwedeng nag-jaywalking ka na, ay, sorry sir, hindi ko po alam. Diba? Kasi ignorance of the law, excuses, ganun din po sa Lord. Hindi pwedeng ignorante ka sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng ignorante ka sa Diyos, wala kang kaalaman sa Diyos. Amen po ba? At pag nag-follow ka raw kay Jesus, hindi ka niya hayaan na ignorante ka. Tuturuan ka niya. Amen. Inilig ka niya sa pag-aaral ng salita ng Diyos para hindi ka magiging ignorante. May dadalhin sa iyo ang Diyos para magturo sa iyo ng salita ng Diyos, ng Biblia. Amen po ba? Amen. Kailangan po, hindi po tayo mga ignorant. Kasi wala pong karangalan ang Diyos sa being ignorant. Amen po ba? Yun nga po, lack of knowledge. Eh, maraming Kristiyano, alam niyo po ba? Maraming Kristiyano, napapahama. Hindi alam ang gagawin. Kasi nga lack of knowledge nga po hindi po alam ang salita ng Diyos. At pwede ba kung mapahama ang mga Kristiyano walang knowledge patungkol sa Diyos? So, ang pinakasekreto ng buhay, knowledgeable ka sa Diyos. Para hindi ka mapahama. Hindi ka matukso. Amen? Hello? Marami sa atin, matagal ng Kristiyano, hanggang ngayon, siyempre, araw-gabi, susundan ka ng demonyo. May nag-assign kayong demonyo sa atin. May nag-assign din namang angel. Pinag-agaw-agawan tayo. Eh nga, binigyan tayo ng Diyos ng free will. Kailangan yung free will, huwag natin gayahin si Eva at Adan. Na yung free will nila, ginamit nila sa pagsuway. Ang free will ng taga Jesus is my life ay ginamit sa pagsunod. Amen. Amen po ba? Kailangan yung free will na binigyan ng Diyos sa'yo, gagamitin mo lang yan sa pagsunod. Of course, mamili ka. May tukso talagang pagpipilian, pero lagi mong pipiliin ang side ni Lord. Amen po ba? Amen. Dalangin ko, naunawahan po natin. Okay? So, ibig sabihin ng darkness, yung kahirapan, kahapisan, kasamaan, kapigatian, kawalan, kabigatan, kamalasan. Ano yun? Mga darkness of life yan. Pero ang sabi ni Jesus Christ, ang promise niya, we will never walk in darkness. Of course, hindi na ba tayo maghihirap? Dumadami yung kahirapan natin, dahil nandiyan si Satanas eh. Amen? Si Satanas na naman kasi nagpapahirap sa buhay natin eh. Kasi hindi ka naman pahirapan ng Diyos kasi mabuti nga ang Diyos. Amen. Kaya pag may kahirapan, si Satanas ang nagpapaniobra sa'yo. May kabigatan, yung presensya ni Satanas
Kung may kasalanan, mag-reflect, humingi ng tawad para samahan ka ng Diyos. Amen po ba? Kasi ayaw naman ng Diyos na hirapan ka, nung minamalas ka, napapahamak ka, ayaw po ng Diyos na nalulungkot ka, nangangamba ka, natatakot, nabalisa ka. Ayaw ng Diyos yan eh. Sinabi ko po, lahat yan masasamang espiritu na gusto kang talunin, gusto kong sakupin, pahirapan ang buhay mo. Pero ang sabi ni Jesus Christ, you will never walk in darkness. If you follow the Lord Jesus Christ, kung gagawin mo siyang ilaw. Amen? Di ba kailangan natin ng ilaw araw-araw? May ilaw tayo sa araw, sun. Sa gabi, salamat sa Meralco, sa Busiko, sa ano pa mga koko. Amen po ba? So, ibig sabihin mga kapatid ko, kung hindi mo hinayaan na wala kang ilaw sa tahanan mo, higit mong hindi mo papayagan na wala kang Jesus sa buhay mo. Amen. Palampakan ko natin siya. Dahil siya ako ang ilaw ng sanlibutan. Ilaw mo si Jesus. Kaya huwag kang bagyakin, huwag kang maglalakad sa buhay, huwag kang mag-journey sa buhay mo dahil hindi mo kasama si Jesus para magtagumpay ka. Maraming Kristiyano, bahala na. Anong bahala na? Pwede mo namang magbigay ng assurance sa buhay mo. Isama mo si Jesus Christ sa buhay mo. Amen? Hello? Amen? Amen. At mga kapatid, ang nakakalungkot lang po, dahil nag-offer na nga po si Jesus Christ na siya po ang light of the world. Pero ang nakakalungkot po sa tao, sa John 3:19, ang sabi po, at ito ang katulan na naparito ang ilaw, si Jesus po yun, sa sanlibutan. At iniibig pa ng mga tao ang kadiliman. Ganyan ang maraming tao, maging maraming Kristiyano. Alam na ang katotohanan, pero pilit na pumunta sa dilim. Ano ba yung meron sa dilim? Amen? Iniibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Yung pala, yung kasalanan, ayaw maiwanan. Amen? Ayaw pala maiwanan. Kaya gusto nila sa kadiliman, sa kamalian, dahil ayaw po nilang maiwanan ang kasalanan. Kaya tuloy, maraming Kristiyano, matagal na Kristiyano, hindi lumalago. Talunan pa rin. Gapos pa rin ang iba't ibang uri ng kabigatan, problema, karamdaman, ano mo yung buhay? Hindi pa yapa. Nalulungkot naman ang Lord, hindi pa yapa. Di ba? Sabi niya sa John 14:27, my peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live, my peace I give unto you. Di ba? Si Jesus, bago po siya umakyat ng langit, iniwan na po niya sa atin ang kapayapaan. Kunin mo! Amen. Ayaw po nilang marami. Kasi ang gusto, magulo doon sa kadiliman, mananatili. Kasi masasamang gawa. Napaka dali lang natin i-distinguish ang Kristiyano ang buhay mo sa kadiliman. Ibig sabihin noon, pag hindi ka nakafocus kay Christ, hindi ka nakafollow consistently, faithfully, hindi ka lumalago, ibig sabihin, yung buhay mo ay nasa kadiliman ka. At ang Diyos ay malungkot sa ganyang kalagayan. Amen po ba? So church, kung hindi tayo pumapayag na wala tayong ilaw araw at gabi, huwag mong payagan na wala kang Jesus sa buhay mo. Amen? Ipaglaban mo si Jesus sa buhay mo. Amen? Pagdating sa pilian, kahit iwanan ka ng asawa mo, mga anak mo, kahit wala ka ng support, para makaalis ka sa kadiliman, para makatakas ka sa kadiliman, at makasunod ka sa ilaw, gawin mo, mamili ka, piliin mo ang Diyos. Ang Diyos ang mag-fix sa kanilang lahat. Amen po ba? Wala tayong dapat katakutan sa buhay.
Amen? At si Jesus lang po, ang ilaw na walang pagkapundi, walang pagka-brown out. Amen. Pag si Jesus na sa buhay mo, laging may liwanag. Hindi po malabo ang himala, pagpapala, kagalingan, tagumpay sa buhay. Maliwanag na maliwanag. Amen. Amen ang iyong katagumpayan sa buhay dahil si Jesus ay nasa iyo. Amen? Dahil kahit kailan, siya yung ilaw na hindi napupundi. Amen? Amen. Nasa kanya ang lahat ng wattage. Tama ba? Wattage ba yun? Hello? Kaya dapat po, kay Jesus po tayo mananatili. Kapag may ilaw, di mananatili sa kadiliman. Kapag may Jesus tayo sa buhay, hindi tayo makapanatili sa kasalanan. Pagtatagumpayin ka ng Diyos sa lahat ng tukso, lahat ng kasalanan, lahat ng kamalian, lahat ng kamalasan, lahat ng pangit sa buhay mo na pinadala ni Satanas, pinaranas ni Satanas, ay magtatagumpay ka riyan. Dahil lagi kang liliwanagan ni Kristo. Nanaw po ba natin? Lumiliwanag na po ba ang ating buhay? Kasi mahal ka ng Diyos. Gusto ng Diyos pagliliwanagin ang buhay mo. Amen. At buhay ko. Nanaw po ba natin, church? Amen. Ito po. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Will have the light of life. Magkakaroon ka ng ilaw sa buhay. Pag si Jesus, tinanggap mo, sinundan mo, hindi ka lalakad sa darkness, magkakaroon ka ng ilaw sa buhay. Araw at gabi. Kaya napakalabo, pag may ilaw ka, because you have known the light of life, napakalabo mo, magkakasala ka. Kadiliman nga po yung kasalanan eh. Eh kung may ilaw ka si Kristo palagi, bakit ka mabubuhay sa kadiliman? Eh may liwanag ka, may ilaw ka. Ay baka naman talaga malabo si Kristo sa buhay natin kung hindi pa po tayo nakatakas-takas sa mga kasalanan. Hello? Dalaw po ba natin, church? Ang sabi rito, kapag si Jesus daw ginawa mo ng ilaw, you will have the light of life. Meron ka ng light sa buhay mo. Bakit? Kung may light ka na sa buhay mo, si Jesus na sa buhay mo, bakit nasa kadiliman ka pa rin? Baka naman talaga wala ka pa kay Kristo. Amen? Baka naman talaga hindi wala pang nagliliwanag sa'yo. Because you will have the light of life. Hindi ka na mabubuhay sa kadaliman, sa kamalasan. Hello? Sa kasamaan, sa kasalanan. Hello? Hindi ka na mabubuhay. Dahil si Kristo ay nasa iyo na. Liliwanagin ka na niya. Bibigyan na ng kaliwanagan ni Kristo ang buhay mo. Nanawa po ba natin mga kapatid? Amen. Dalangin ko nakikinig ang lahat. Dahil si Kristo ay gustong pumasok, gustong manatili, gustong pakialaman ang aking buhay para we will never walk in darkness. Amen? Okay. Ang sabi po ng Psalms 119, verse 105, ilawan sa aking mga paa ang mga salita mo. At liwanag sa landas ko. Narinig po ba natin yun? Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano daw po ang ilawan sa ating paa? Ang mga salita mo. Ang mga pulong sa Ginoo. Ang Biblia. Amen. Ang ilawan sa ating mga paa.
Biblia, wala ang pulong sa Ginoo, wala ang salita ng Diyos, wala kang ilawan sa mga pamo. Walang gagabay sa iyo, walang magagay sa iyo, magpapatubay sa iyo, kaya matitisod at matitisod ka. Amen po ba? Yung maraming Kristyano natitisod. Di ako binati ni sister. Sinabangutan ako ni brother. Hindi ako nagigilin. Ito ginawa ni sister sa akin. Ito. Natisod na siya. Yun nga. Ang salita pala ng Diyos ang ilawan ng ating mga paa. Amen. Again, I will ask this question at kalabitin mo yung katabi mo. Kailan mo huling binasa ang Biblia mo? Kalabitin mo. Kailan mo huling binasa ang Biblia mo? Na siya ang ilawan ng iyong mga paa. Kailan? Kaya katalunan. Basa ka Biblia. Sinabi mo, lagi na ako nagtutokso. Lagi na ako nagkakasala. Paano? Wala kang salita ng Diyos na nag-guide sa'yo. Amen? Liwanag sa landas ko habang nag-journey ka sa buhay. Yun ang guide mo, ang salita ng Diyos. Amen. Ay, puri ng Panginoon, kaya naman pala marami pa rin nahihirapang Kristiyano dahil hindi nagbabasa ng Biblia. Ang sabi ni King David, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bakit? Wala kang guide. Bakit lagi kang natitisod na talisod? Lagi kang... kasi nga, ang salita pala ng Diyos, hindi lang pagkain. Kundi, siya din po ay ilaw. Amen. Ibig sabihin mga kapatid ko, kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, anumang uri ng relihiyon meron ka, walang pakialam ng Diyos yan, ang malaga, magbasa ka ng Biblia. Amen. Amen? Hindi sinasabi ng Diyos, ikaw lang sasamahan ko. Kasi ikaw ang tamang relihiyon. Hindi pinapakailaman ng Diyos yan kung anong relihiyon ka. Ang tanong, nagbabasa ka ba ng Biblia? Araw at gabi? Utos yan! Diba? Ang sabi nga po sa Hosea 1 verse 8, huwag mong kaligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi, sa gayon giginhawa ka at magtagumpay. Amen. Tingnan mo? Paano ito hindi ang mga Biblia hindi magiging ilawan na yung landas? Pag nagbabasa ka, hindi ka lang dapat nagbabasa. You're just reading just to be informed by the Word of God. No! Pag nagbabasa ka, pagbulay-bulayan mo. Amen. Ibig sabihin, pag binagbulay-bulayan mo, inuunawa mo siya. Yung iba, nakabasa na ako, sabi ng pastora, magbasa ko, nagbasa nga. Ang tanong, inuunawa mo ba? Binulay-bulay mo ba? Kasi pag naunawaan mo, dahil binagbulay-bulayan mo, magkaroon ng life transformation. Amen. Pag binasa mo lang yan, kasi gusto kang makipagpagisa na matalino sa Bible, well-versed ka, mali yun. Dapat nagbabasa ka dahil gusto mo mabago buhay mo. Amen. Amen? Nagbabasa ka dahil gusto mo pumayapang buhay mo. Gusto mo na may mangyaring changes sa buhay mo. Kaya ka nagbabasa. At yung nabasa mo, hindi lang nagiging information mo yun, yung nabasa mo, ipapasa mo ngayon sa kapwa mo. Amen? Kaya pag nagsishare ka dahil nabago ang buhay mo, malakas ang impact. Amen. Amen? Hindi natin malalaya. Marami ngayong tumatayo sa pulpito. Napaka-well-versed, systematically, talagang yun ang preaching nila, grabe, napakagaling. Systematic. Tayo dito, parang muro-muro na lang eh. Kung mahalaga, may revelation. Pero tingnan mo, ang buhay ng preacher. Tingnan mo nga si Kibuloy. 7 millions sa buong mundo ang kanyang attendee. Nasaan siya ngayon? Blasphemy. He is the Son of God. Pinalitan niya si Jesus, walang papalit kay Jesus.
Wala kasi akong taong nalaman na namatay na buhay, si Jesus lang. Amen? Walang kahit banal na tao na namatay na buhay, wala. Hindi natin pwede gayahin si Jesus Christ. Kaya, bakit mamamatay ang preacher? Hindi naman kayo buhayin yung sarili niya. Eh, kakaiba si Jesus, huwag mong pantayan si Jesus, iba si Jesus, si anak siya ng Diyos eh. Amen. Amen po ba? Eh, ba't ka mapantay roon? Dahil marami ka ng ganon, sikatatanyag ka na, tapos nagre-rape ka pa. Eh, nagpa-file na siya ng, not guilty plea ba yun? Doon sa Amerika, inahabol. Sa Pilipinas, inahabol tapos not guilty pa. Naalala ko tuloy yung nagtatrabaho pa ako sa clinic. Nakakita ko ng libro. Habang nagliligpit ako sa lamesa ko, may naligaw. How to tell a lie. Ha? Sabi ko, minsan, kay judge ito. Ha? Pinag-aaralan nila paano magsinungaling. Pinapagano? Kaya, hindi ko pinapangarap yung doktor na lang. How to tell a lie. Siyempre, kahit naman na yun pumatay yun. Pasinungalingan mo pa rin, hindi siya pumatay. Ganun talaga ngayon. Nawa, manaig ang katotohanan. Amen? Manaig ang katotohanan. Kasi sirang-sira na po ang Diyos sa buhay ng maraming Kristiyano, sa buhay ng mga lingkod ng Diyos. Kailangan, yan ang laging pinipanalangan sa ko, Lord, i-expose niyo po yung mga preacher na gumagawa ng masama. Yan ang prayer ko yan. Maging dito, sa pulpito, Panginoon, kung sino kung nasa kasalanan, Panginoon, kung sino kung gumagawa ng masama, hindi ko po alam, alisin niyo po sila sa pulpito. Alisin niyo po sila. Panginoon, kasi ako, sinisikap ko po na magiging maayos sa Lord. So, sinisikap ko rin yung aking mga kasama maayos sa Lord. Hindi naman ako papayag na ako nag-ayos sa Lord, tapos isinabubutahin mo yung aking paglilingkod. Mawawala ang GMF. Kaya pag may mga pulpit ministers na hindi nag-ayos, mag-ayos-ayos na po kayo. Amen. Mag-ayos-ayos na po kayo. Dahil isang tuhod ko lang yan. Marami akong prayers na dinilig ng Diyos. Amen. Amen? Hindi ko kontrolado ang buhay ng bawat isa. Pero dahil sa aking pananalangin sa Diyos, ini-expose ng Lord sa akin ang mga bagay-bagay. Kaya walang makakalusot sa Diyos, walang makakalusot sa akin. Amen? Iyan, lahat-lahat po tayo. Dahil sinabi ko ng Webes, ang pulpitong ito ay kagalang-galang. Ang Diyos na umirang sa atin ay kagalang-galang. Amen? Amen po ba? Amen. Ang pagiging overseer, ang pagiging lingkod ng Diyos, pagiging preacher, is an honorable ambition. Amen? Nag-desire ka lang maglingkod sa Diyos. Hindi ko yung pinpoint na ikaw magaling ka sa verse, nag-Bible school ka, ikaw na. Alam mo, kahit grade 1 ka lang, kinder ka lang, pero maayos ang buhay mo. Sinasamahan ka ng Lord. Pag nangaral ka ito, sasamahan ka ng Lord, ikaw isasalang ko. Kahit hindi ka college graduate, kahit wala kang pinag-aralan. Dahil kailangan ko pumasok sa Biblia. Amen. Hinirang ako ng Diyos ang mga mamang. Amen po ba? Amen. Amen. Mamang ng sanlibutan ito para hiyain ang mga marunong. Maganda naman yung pinag-aaral ng college degree ka, may Bible school ka, maganda din. Pero samahan mo ng buhay mo. Maayos yung buhay mo. Kapag hindi maayos, huwag kang pumunta sa pulpito, kaya po tayo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Nanawan po ba natin mga kapatid ko? Dalangin ko. Ako, lagi akong pumapasok sa Biblia. Kahit wala kang pinag-aralan, basta magkasundo espiritu natin sa pagmaayos ang buhay natin, mahal mo ang Diyos. Magkasundo tayong dalawa, ikaw at ako, sasalang tayo sa pulpito. Pero kung hindi maayos, ayaw ka rin sa'yo. Ang sabi ko po, pag hindi ka maayos, ayaw ko rin sa'yo. Kahit mahal kita sa Panginoon at mahal ka ng Diyos, kung hindi ka maayos, ayaw ko rin sa'yo. Nanawan po ba natin? Amen.
Okay, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kapatid, yung Biblia mo, kung talagang Kristiyano ka, kiniklaim mo na Kristiyano ka. Anak-anak Diyos. Hawakan mo Biblia mo araw at gabi. Amen. Amen? Dapat buhay mo ang Biblia. Amen po ba? Huwag mo sabihin malabo yung mata mo, kaya nabibiling salamin. At habang nagsasalamin ka, magpipray ka, bata ka pa, lumaya ka sa salamin na yan. Bata ka pa, nagsasalamin ka na. Sabi ko na Ate Sabi, kung wala ka sa computer, bakit yung salamin mo nasa iyong mata? Ha? Ipag-pray mo yan, yung mga mata mo, bata pa kayo, dapat hindi ka nagsasalamin. Walang karangalan ng Diyos dyan. Ha? Yun nga yun eh. Kahit design yan, kasi yung impression ng maraming Kristyano ito, parang malabo mata. Wala bang Diyos na magpapagaling sa Kanya? Ang Diyos nga natin, healer eh. Amen po ba? Amen. Yung mga paporma-porma na yan, sa dati ating Diyos sabihin. Sabi ko sa inyo, ipag-pray mo yung mga mata nyo. Huwag yung ibig sabihin, ay masakit. Di kasot mo yung sakit ng demonyo ng mata mo. Kaya nakapatong lang dyan, ayaw nyo, you're not using your authority. Pagkos, kumuha kayo ng ibang remedy. Amen? Dapat bata pa, hindi ka nagsasalamin. Dapat kumalabuna mo, palayasin si Satanas. Hindi ko ba, misa lang, ang mata ko, medyo, ay, parang di magaling. Jesus, name mo kayo sa Satanas, nagkakarapatan, ayas na sa nagkakarapatan. Sabi ko, ang mata ko, para sa Biblia, wala kang karapatan. O di nung piniwala? Amen. Ano? Amen? Sa kapurihan ng Diyos. Sabi ko, Panginoon, huwag niyo pong palabuhin ang mata ko, please. Wala na akong ibabasa. Magpapakiusapan mo pala si Lord. Amen. Yung iba naman, hindi ba na ako paporma, pakopya-kopya sa mundo? Nanalabo ng mga mata na tumulya-kopya ka rin Kristiyano. Pwede siguro pag anti-radiation, di ba? Pag sa mata, pero pag wala ng computer na kaharap, alin mo na yan? Siyempre, di naman tayo parang mga dana na, ay, Kristiyano ako, ang talas yung mata ko, protektado ni Lord ko, kapatid kasi cellphone, computer, araw at gabi. Please lang, para sa ano lang yan, pagkagamit sa pagkagamitan, pero yung isuot ko yun na, walang karangalan ng Diyos dyan. Sabi ko sa inyo, pag hindi malabo yung mata nyo, huwag kayong magsuot ng ganyan. Kung malabo, ipag-pray nyo. Ipag-pray nyo. Humingi lang din kayo ng tawad sa Diyos. Amen. Amen po ba? Kailangan natin lumaya dyan. Hindi natin na kaliwalan na ng ating mga mata. Amen po ba? Pag-iusapan po natin ang Lord. Ako nakikiusap lang din po sa Panginoon, Lord, huwag nawa lumabo yung mga mata ko. Paano na ako makapagbasa? Ano na ituturo ko? Hindi ako makapagbasa. Amen? Mapag-iusapan ng Diyos at nahihiling po yung mga mata ninyo, yung mga remedy yan, walang karangalan ng Diyos na sinasabi ko sa ipag-pray yung mga mata niyo. Ha? Pag hindi narinig ng Diyos, humingi ng tawad. Pag nananalangin at hindi pa gumagaling, continue to pray and reflect. Baka may sagabal sa panalangin, hindi narinig ng Diyos ang kasalanan. Ganawa mo ba natin? Amen. Okay. I have still time, kahit mga 10 minutes yun. Ephesians 4:8. For you are once darkness, but now you are light. Ibig sabihin, mga Kristiyano na talaga to. But now you are light in the Lord. Live as children of light. Kalabitin mo yung katabi mo, how are you living today? English yun. Sige, kalabitin mo, paano ka ba nabubuhay ngayon? Sa kadiliman o kaliwanagan? Amen? Ang sabi ni Paul, na dati daw ikaw ay kadiliman,
From darkness. Ano sabi yan? From darkness to light. Dapat ganyan tayo. Yan ang sabi ni Paul. For you are once darkness, but now you are light in the Lord. Christians, mga anak ng Diyos, kung sinasabi mo Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, si Jesus ay nasa iyo na. Ang gagawin mo everyday, live as children of light. Mabuhay ka ng anak ng liwanag. Amen. Ito po ang ating papel sa buhay. Yung kapitbahay mo, kahit hindi yan nagbabasa ng Biblia, ang binabasa niya yung buhay mo. Amen. Pag alam niya Kristiyano ka, susubaybayan niya buhay mo. Isasalang ka niya parang sa microscope. Ni maliit na pagkukulang pagkakamaling pagkakasala, titingnan niya lahat yan. Makikita niya na. Kaya kung ikaw ay Christian, you are living as a children of light. Live as children of light. Para madala mo sila sa Panginoon. Kasi, lagi ko sinasabi, pag Kristiyano ka, hindi ka nabubuhay sa liwanag, sasabihin ni Satanas, tingnan mo, nagmura. Tingnan mo na malikas. Mao ba na yung Kristiyano? Yan ba yung Kristiyano? Huwag ka nang mag-church sa kanila. Pare-parehas lang pala yan. Ha? Huwag ka na. Tingnan mo, balaaway. What? Tingnan mo, sulit-sulit, ang sama ng ugali. Kaya huwag ka na, pag inimbite ka, sabi ni Satan, pag inimbite ka, huwag kang dumalo. Kasi, parehas lang naman din eh. Ikaw nagmura, sila nagmura, parehas lang naman kayo, walang pagkakaiba. Amen! Kaya live as children of light. Sabihin niyo katabi mo, sa katabi mo, live as children of light, please. Kung mahal mo talaga ang sambahayan mo, mahal mo ang kapitbahay mo, kapwa mo, dahil tungkulin natin yan sa Mark 12:30, di ba? Pangalawang utos po yan. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Kung mahal mo ang kapwa mo, live as a children of light. Yung 10 utos, nagiging 2, yung 2 na yan, kailangan matupad mo yan. Kapag hindi ka nag-live as a children of light, hindi maliligtas ang kapitbahay mo, ang kapwa mo, kaibigan mo, lahat ng kay mo, hindi mo natupad ang pangalawang utos ng Diyos. Kaya ang ating tungkulin, live as children of light. Kalabitin mo katabi ng ano ba? Samba ka ng samba, mura ka rin muna, balisan ka sa ng balikas. Simulan ka sinungaling, napakasinungaling mo, naina ka pa. Hari ka pa ng kasinungalingan. Paano mo makukumbinsi yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung kasama mo, kung ganyan ka? Kaya nga, nasisiraan na talaga ang pangalan ng Diyos eh. So, church, before I will step down, mark this word today. Live as children of light. Kailangan mong gawin. Kailangan mong kayanin. Bakit? May tungkulin ka sa kapwa mo na mahalin sila. At pagmahal mo sila, dadalhin mo sila sa Panginoon. Amen! Hindi mo magagawa yan kung hindi ka good example sa kanila. Nangako ba natin? Last verse, Matthew 5:14-16. Napakahalaga po. Ang sabi roon, magliwanag. Pagliwanagin ang ilaw. Ibig sabihin po, lumagay sa tamang lugar. Upang makakita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang walatin ang iyong Ama na nasa langit. Kailangan pala natin mabuhay sa liwanag at pag nakita nila mabuhay
nating ugali, mabuting gama. Hello! Talagang nakikita nila ang Diyos sa buhay natin. Doon napili nila ang Diyos. Hindi yung ina-ina yan. Ina-ina yan. Samba ng sambay. Yung ugali kalatan. Ha? May ganon. Ina-ina yan. Ina-ina yan. Diba? Diba? Minumura pa yata yung Diyos natin. Dahil sa carelessness natin mga Kristiyano. Amin po ba? Ito po ang buhay natin. Lumagay po tayo sa tamang lugar. Kasi sinindihan niya daw po yung ilawan, amen, para ilagay sa tamang lugar. Amen po ba? Kaya ang Kristiyano, iniwanagan ka ni Kristo, lumagay ka rin sa tamang lugar. Anong lugar ang pinupuntahan mo eh? Amen po ba? Lumagay ka sa tamang lugar. Live as children of light. Be a good example to your neighbors. Amen po ba? Amen. Kaya kung gusto mong sumigaw, at madadala ka ng yung mga kahinaan ng kasalanan, takpan yung bibig mo para good example ka doon sa kapitbahay mo. May kami nga mga asawa sa Pandakan. Sabi nila, uy, alam mo ba? Bakit? Ang galing talaga eh. Bakit po? Kasi ilang taon na kayo dito sa kapitbahay namin. Hindi man lang namin ka naringga na nag-aaway kayo mag-asawa. Sabi ko sa Pandakan, ako naman namatawa na nalungkot na di ko maintindihan. Hindi niya alam. Halos linggo-linggo kami nag-aaway mag-asawa. Nag-aaway kami. Kaya lang, sa aming pag-aawan, kasi ako in my part, pag nag-aaway kami mag-asawa, tatahimik ako. May iniingatan akong pangalan ni Kristo na daladala ko. Amen. Daladala natin si Kristo everyday. Amen po ba? Gusto ko mong magalit, pero dinalaan ko na lang sa tahimik at sa panalangin. Tingnan mo, ang aming, hindi ako nag-invento. Nakakabless talaga kami, hindi talaga kami nag-aaway. Hindi mo masabi every Sunday na kami nag-aaway eh. Every week na kami nag-aaway eh. Tingnan mo ba? Kasi bakit? Tahimik lang. Hindi ako nagaganon. Kasi, gumanon ka sa partner mo, tama siya nung panahon na yun. Tama ka rin sa sarili mo. Tapos natin, tama rin nagkakasundo. Ay, tama mo kayo talaga. Hindi maatak na talaga nito. Himik po ba? Huwag ka na pumatol, isa sa inyo tumahimik. Kasi vulkan siya nun eh. O ano siya? Granada ang grenade. Bomba, sasabog na. Diba? Mag-aapoy na yun. Pag ikaw asawa, yung asawa mo nagkaganan na, alam mo, huwag mo salubungin ng apoy din. Para sa kayo apoy, sasabog kayong dalawa. Sa mag-asawa, para payapa, para maganda ang inyong mga reputasyon sa paligid kapitbahay, titiisin nyo lang talaga, may pagtitiis talaga pag sumunod kay Kristo. Amen. Amen? Titiisin mo talaga. Kahit magalit ka, gusto mo nang humiyaw, gusto mo nang katahimik ka na lang. Kasi bakit? Lagi mo talagang piliin ang lumagay ka sa side ng Panginoon para kapagpanahin. Amen? Inan mo, hindi wala akong pananagutan sa aking kapitbahay, sa aking kapwa, hindi ako nagiging bad example sa kanila na Kristiyano ako. Yung iba naman gusto ibulalas. Hindi, galit ako! Ako to! Pasensya ka na, nagagalit naman ako. Klaseng Kristiyano to. Nabubuhay pang karnan. Amen? Ang walang karnan sa langit. Ibig sabihin ng karnan, nabubuhay sa galit ko, nabubuhay na natin sa emosyon niya. Wala na, pinatay emosyon na, wala tayong ganyan. Pinagkakawan na lang natin ang ugali na ganyan eh. Amen po, banalaman po natin, church? Amen. So, ipakita po natin sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, na nabubuhay po tayo as children of light. Kahit hindi po tayo mag-invite, kahit wala po tayong sasabihin,
sasama sila sa atin. Amen. Amen? Hindi sila nagbabasa ng Biblia. Pero pag nabasa nila ang ating buhay na tama sa Diyos, nakapagbasa na sila ng Biblia sa pamamagitan ng buhay